Sporty naman type ko ngayon. Bell. Ito na TikTok na nga, di ba? Naka-live na nga eh. Kasi ko lang yung song. Where's my mic? Hintay natin mag 1K and then I'm gonna read na ng story. Anong iniwan sa kanal? Ganito pa nga rin ako. Absent lang ako kasi minasikaso ko. Nag-aaral kasi nagiging jobo na nga ako kailangan ko mag-aaral. Oo nga no. Sporty to Ano, flop tayo, Ayan ko sila. Ano kayo manood? Anyway, simulan na agad natin ang Nyogok time. So, 6 na story lang i-read ko for tonight. So, yeah. Let's move on with our first story. Ang ating first story, this category is, ito yung, kailan ba yun? Last Saturday na live ko, no? So, let's let the love begin. Ano ba yun? Wait lang. Strata. Okay. Strata. So, ang ating first story is Libido, is a lush strata, is a lush ngiti-nyolisi. Ito yung part 2 ng Ang Lata ng Sardinas ng Magpipinsan part 2. So, since nangingi tayo ng update sa kanya, ito na ata yun. So, let's read it na. So, yeah, let's move on. Yeche, ito na. Tingnan natin kung ano yung update niya sa atin Ang sabi niya dito, hello, Mima Sophie, it's me and my jowa. Wah, charot. Mima, here I am the sharing of part 2 ng aking story. Alam kong madami nang gigil sa akin sa part 1 and I know super bad ng ginawa ko. And since then, I am redeeming myself, Mima Sophie. Matapos kong mablock si Armani, ay tuluyan ko ng pinutol ang lahat ng connection ko between Ham and Eros.
Alam ko magkukrus talaga ang landas namin one day dahil nasa isang building lang kami nagwo-work. Oh. Gets. Ma, panatag ako na di ako sasaktan ni Arman niyo o ipapahiya dahil sekreto nga ang relationship namin. Gumamit si Armani ng ibang phone number para kontakin ako. Gusto niyang mag-usap kami. Ma, hindi ko na siya nire-replyan nun. Ang syungastra niya naman kung hahabulin niya pa ako alam niya na pinatulan ko ang pinsan niya. Tama naman. Mima, lumipas ang ilang araw, umabot ng linggo ay di na nagtatagpo ang landas naming tatlo at hindi na rin nagpaparamdam si Eros sa akin. Hindi na rin sila pupunta sa office namin at sabi din ng iba na hindi na rin daw sila nakikitang magkasama ni Eros at ni Armani. Yung kanyang pagpinsan silang dalawa, tsaka same boarding house. No? So let's move on. Sabi niya pa dito, not until one day, nag-send siya ng pagkahaba-habang messages. Sinabi niya doon na hindi siya galit sa akin at deserve niya daw ang lokohin rin. Sino nagsabi nun? Si Armani. At expected niya rin daw na may gusto si Eros sa akin nun, ma. Pero hindi niya lang inaasahan ay papatulan ko si Eros. Okay. At let's move on. Sabi niya, ako daw ang karma niya. Mima, di umabot ng isang buwan, umalis sa org si Armani at umuwi siya sa asawa niya at dun na nagtrabaho. Hindi niya daw kaya, Mima, sobrang nasaktan daw siya sa ginawa ko at nasira na rin ang samahan nilang magpipinsan. Kinausap pala ni Armani si Eros tungkol sa akin at sabi niya lahat about sa relationship namin dalawa at hindi na daw umimik si Eros at naglikpit lang daw ng gamit at umalis na doon sa apartment nila. Di katagalan sumunod na si Eros at umalis na rin sa org namin, Mima. Nasaktan ko silang dalawa. Pareho kaming tatlong tado at walang nanalo sa amin. Okay, so let's move on. Fast forward with British accent. Ito namang aking kasalukuyan. Ayan na, ito na. Anong 13? May uwi niya, kayo. Ito na. Let's move on. Ma, this is my present situation. I'm still working here sa org namin, Mima. Mima, hinayaan ko na lang ang panahon na makalimutan yung naramdaman ko sa kanilang dalawa. Now, I am no longer have feelings between the two of them at ito na ang last twister ng istorya ko. DJ Mag, sabi niya dito, after a year of Armani and Eros leaving, I found out na may cancer ako, ma. It was my karma for all the sins that I committed at siningil ako ng panahon, ma. Right now, I am still fighting for it and recently, I just finished my second therapy, ma. Up until now, I am still redeeming myself for all the bad things that I've done in my past. At Mima, I practice, my last nyarurot with Armani and we will, okay. My last nyarurot was with Armani when we were still together and when I found out na may cancer ako.
At never na ako nag-entertain ng ibang mga OMS. Ayokong i-drag into suffering and may karma ang sinumang OMS. Another reason is I may not be able to produce a baby due to my health condition. Kahit mapait man na pinagdaanan ko up until now, I still accept that this is my fate and this is my karma, ma. I just hope that all the people that are wrong will forgive me and advice to my co-egaters dyan, it's never too late to be a better person. Kahit anong kasamaan man nagawa mo sa nakaraan, always remember God will accept you. At may mauwian ka sa Kanya. Oh, alam ko na. Okay. Kaya pala bawal talaga. It's a very... bawal sabihin yung kanilang mga backgrounds because, alam niyo na. Kung nanonood ka man ngayon, wala ako sinabi dito Readed na to. Okay, readed. Grabe, ganun pala. It's so sad, no? Ayun, NBI. Hoy, totoong story siya. Grabe kayo makawansat eh. Hindi siya pwedeng pakita kasi it's... Basta. Ba't lumap? Hindi siya pwedeng pakita. It's a very, very... Baka malilit matyas ako. So, let's move on. Malililit matyas ako. So, yeah, yun nga, no? It's so sad na kailan. So, kayo pa ni Eros na nalaman mo na may nagkasakit ka, diba? So, I hope na mag-heal ka, tuloy-tuloy mo yung therapy mo para, diba, gumaling ka, no? At, sabihin mo ng pananampalataya sa God para naman, diba, gumaan-gaan ang pakiramdam mo. So, I know, naka-move ka na. As, natulog siya. Naalala ko. I know. Natulog siya. So, let's move on. Hindi nyo pa napapanood yun. Oh, hindi alam. Gary B. Okay, ang galing. Ang galing niya talaga. Natulog siya. So, yun na nga. Sabi ko, so I hope you healed, diba? For all the happiness. So, kalimutan mo na yan. Mag-focus ka sa sarili mo right now para magtuloy-tuloy yung pagpapagaling, no? Ngayon, move on na kayo. Healed. Hatol na. Famous ba, ma? Hindi pwede, basta. Kainis kayo. Gusto nyo talaga akong no? Makulong, ganun. Anyway, let's move on now with our next story. Hindi yun. Hindi sila famous, pero di famous day. Issue kayo talaga eh. Case closed yung hatol, tama. Case closed na tayo, no? Legitimate, can you give a case close? Hatol. Oo, sige. Sige. Coffee ko brown, sarap ang paham. Saktong timpla na may sarap ang paham. Game na! Okay. Ano yung minamoset ni Jante? Thank you so much. Ayan, DJ Mag, can you back to 140 please? So yeah, let's move on with our next story. And this story is... may nag-message nga sa akin kagabi, like sabi niya,
Kasi diba nagbabasa ako, nagsisin ako ng mga messages, hindi ko na ma-reply minsan kasi hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Tapos, may nag-message na sa akin na sabi niya, mamalungkot ako ngayon, pwede mag-live ka. Malungkot din ako nung gagawin ko. Woo! Ayun. Same. Ayun, same. Diba? Like, pag okay na ulit ako, di na ako absent. Kasi kumayan mo, kung kailangan ko tapusin eh. Ay, yun pala, I'm looking for a statistician. Statistician. Hindi kasi gusto ko lang may tatanungin lang ako sa kanya. Yun lang, may tatanong lang ako, baka may kilala kayo. Wala lang, gusto ko lang magtanong. Kasi, sa research ko yun eh, so kailangan ko talaga pala para kukunin ko din siya pag nagawa ko na yung papers ko. Ayun, TC. Ba't kasi? Ang hirap kasi yun ko na nga. Excuse ba? Hindi nga dito, teacher ko na si teacher ko na. Hindi, may tatanong lang ako. And then, syempre, may papers kasi akong ipapasa din. Baka mga, kailang papasa na, baka April. Hindi ko pa nagagawa. Ayun, rush. Ex ko, sige, Justin, Dali na, message niyo ako, dali. Kasi hindi ko maintindihan. Sagot ko lang doon, ano ba yan, linear? Ano yun? Hydrogen lang po masasagot ko dyan. Ayun, remedial. Kasi yung utak ko, puro na e-gators. Kaya kailangan ko na magpahinga muna. Okay, let's move on na. Hoy, message nyo ako, may tatanong lang ako talaga. Hindi naman important, pero medyo may pagka-important. Pero important siya, pero hindi naman. Pero I think masasagot nyo naman yan. Ubers na pahinga ba? Anong quadrant yan? Dali nga, sige nga. Let's talk to them with beautiful intonation and just clarify to me the regression. The regression. Done message sige ha. Mag-ano tayo, need you call. So let's move on. Mamaya titingin ako sino yung qualify. Audition ba? Pala sa audition. Para maka 719 points nga ako, tama ka. Arithmetic. Parang lumang-luma yung arithmetic na ako. Anyway, mamaya na nga. Basta mamaya na ako mag-aaral. Ito na, let's move on. Hindi pa nga nagagawa yun eh. Title pa nga nagagawa ko. Let's move on. Ito na. Simulan na natin ang ating next story. And this category is... This category is komedya. As a lush is like a dibidu. As a lush a dihubyo. As a lush as kial. At ang kanyang titulo dito is... Nasa toro na ako. Anong toro? Nasa toro na ako? So, anong gagawin? Let's read it! Hindi ba ata? Ito na, let's move on. Sabi niya dito, hello Matt, mga igiter. Alam niyo, dinamay niyo naman si Papa Dudut eh. Kakausap lang namin. Let's move on na nga. Sabi niya pa dito, totoo, hindi pa to readed. Di pa, lang, baka ginaya niya lang yung last, ayun, reference. So let's move on. Sabi niya pa dito, walang kinalaman ng story ko, Jenma, and it's me again. Sino ka? Ako, asan? Sino ba to? Wait lang. Pang-ilan naman? Siya ulit? Hindi ko alam. Naganap kasi ako ng komedya. Siya yung lumabas. Sana, marami pa rin sana ng story. Ewan ko ba't di kayo lumalabas sa akin.
Gusto niya ba i-move ko or i-read ko? Favoritism. Ayan, Narly na. Siya na naman. Ay, albuin ka daw muna. Okay, albuin natin. Kasi nga nagre-reklamo. Lonitap? Lonitap? Luntap? Ano ba kasi mga titulo to? So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, Hi, Mima Sophie at sa mga kapwa kong igitis dyan na walang tigil, kakakalikot stra ng kanilang maitim na nyuson. Kala mo naman, ang lilinis talaga nila. Chos. December 1 yung nangyari ito, Mima. Matagal na namin na pagplanuhan na sumama kami sa Family is Love ko sa isang religious organization na gaganapin sa MOA. Para sa mga hindi nakakaalam, syempre, kaya ko nga ikikwento para malaman nyo, di ba? Ayun, nagmaldita pa. Let's move on. Sabi niya pa dito, bilang tao na nagbabagong buhay, alam niyo na. Fast forward, Mima Sophie, nasa MOA na kami noon and we arrived at 3 p.m. and ended at 7:30 p.m. It was a good experience dahil may mga fireworks show rin after ng event noon. Kasama yung ibang mga church members namin, pumunta kami sa Luneta para sulitin yung gala namin since we're from Caloocan pa nun, ma. May kotse naman, kaya hindi na naging hassle pa sa amin. Nasa Luneta na kami that time, ma, at ikot-ikot muna kami doon at nag-take ng picture at kumain na rin. Umalis sila mo, Ginon, para kuhanin yung diaper ng syupatid ko, pero ito na agad ang unang twist other. DJ Mod, kaka. Sabi niya dito, Ma, takot si Muji na bumalik sa pwesto namin, malapit doon sa Damuhanstra. Kinilabutan na raw siya kasi may OMS na nagsabi na, makakaisa rin ako sa inyo ng bursawa mo, ate. Kay Mama! Bakit komedya to kung horror to? Hindi rin naman narinig ni Puji kasi ewan ko kung hindi lang talaga siya nakapaglinis ng tenga nun. Pero everything was alright naman. Hindi na ako nag-assume na hotel yun. Okay. Maumupo ako sa gutter since nag-aayos sila ng gamit. Then, I look up since natatagalan ako sa kanila Muji tsaka kina Puji. Pero Mima, ito na ang pangalawang twist after the Jamaic. Patal. Sabi niya dito, nagulat ako sa bintana sa 5th floor kasi may parang nanginginig na OMS. Kumbaga sa bintana naka-side view siya tapos kita yung kalahating bortawan niya, ma. Hindi ko alam kung nag-exercise o nagpo-push up pero may matinawag ko si Mama kasi nag-curious ako eh. Sabi ko kay Muji, Ma, anong ginagawa nila? Sabay turo. Tapos sabay turo ng pinsan ko sa bintana. Ayun. Mima, doon ko na-realize na hindi naman pala nag-workout, kundi may nagnyanap. Ano po? May nagnyanyarurot dun sa bintana. Okay. Magaling ako sa churcherette kanina, kaya feel ko nalagyan na naman ako ng kasalanan nun. Sabi ni Mama sa mga OMS, psst, kala mo talaga marinig siya at gusto makisali joke. Nung bisa namin yun na. Paano marinig? Psst. Nung nakita ng mga OMS, nakita namin sila, sinarado yung cortina, pero kita ko pa rin yung ginagawa nila. So, ang ending, nakanood ako ng live action ng Nyarurot sa harap ng Lunetarch. Natahimik na lang ako doon at hindi na muli nagsalita. Nagsumakay kami sa kotse. Nakakahiya na kasi tinawag ko pa si Mama para ayain siyang manood ng live action at may pa si Muji.
Ay na Mima Sophie ito ng Purple Purchase para sa maligitas na nagsasabi ng once dyan. Thank you very much, Mima Sophie. More commission to come and more incomes to come. Update me kapag nabasa mo na ito for your eyes only. Okay. Ayun, live show. Ba't naman kasi nag-watch sila pati? Yan yung mga tao gumawa ng mga... Supporter naman nila ito. Baka bet nila El Gamma Penumbra. Baka nag-El Gamma Penumbra na naman sila, Nanonood daw ng concert yung OMS daw. Window shopping yun. Pangalawa pa lang. Malapit na rin tayo matapos. Sino ka ba para pumigil doon? At yung muji niya pa talaga, psst pa talaga. Ayun, sukasa. So let's move. Ayun, sukasa. So let's move on. Anong hatol natin? Ayun, asin. Anong hatol natin? Wag na hatulan yan. Okay, wag na hatulan. So let's move on now with our next story. Ito nga, ano ba to? Okay, tearjerker. Let's see. Oo, may ganun talaga. Gabi ng Nori, gabi ng Wansa, marami talaga. So, Digimon, can you give me... Ayan. Ang ating next story is Tearjerker is a lush, a BL, is a lush, is like a GP2, is a lush ocean eyes. At ang kanyang titulo dito is a Fallen by Jano Gibbs. So, anong gagawin? Let's read it! Medyo mahaba-haba to, Ang sabi niya dito, BL to. Hi mga katasin natin na mahal ka, call me Jairus. Avid fan mo talaga ako from Cavite. In short, cover mo na nga yung K-pop song na Play Not Shy by ITZY, ayun, Inkigayo. It's my first time na mag-send ng story, birthday ko naman pang-gift mo na sa akin. At sa mga masisikip at mabuburap na editors all around the Philippines na mahilig mag-comment ng Nari at Wansa, ipagpatuloy nyo lang yan. Ayun, scaredy cat. Taas kamay na ako. Salamat sa walang hanggang pagmamahal kay Willard Alcora. Hay, wag tagalin mo nga. Paano nyo nalalaman yung ganito ko? Siguro sa LinkedIn. LinkedIn? Or sa Job Street. Ano ba yan? Tagalin nyo nga yan. Nichi kasi. Ayun, government. Ayoko na magdi-delete na talaga ako ng mga details ko. Sabi niya pa dito, seryoso tumaha. May request lang ako, Mima ko, hayaan mo patutugin ni DJ Mod ang kantang nasa titulo ng aking story. Kinuha mo yung information ko, tapos request pa. Ano yung galing yun niya? So let's move on. Ano ba yun? Fallen. Pag di nakakakilig to bubuntukin ko tong laptop ko. Pag di ako kinilig dito, tsaka umiyak ito na. Alam mo talaga, siya na si Jessie ng Full House So Full House. Ano ba yan, Jessie? Di ba gato-gato sa Jessie nun? Ewan ko, bata pa pala kayo nun. Let's move on. Sabi niya dito, Ma, hindi ko na papatagalin, Ma. Ayun, 30. Papa Bear, yes. So let's move on. It happened year back 2021, 2022 pa, Ma. Tawagin niyo na lamang ako nickname na Jai. Ang dami naman. So, Jairus, Jai. Ito na kasing opening. Ito na. Sumasayaw ako, Mima. Active ako before sa isang dance group, pero na-dissolve na siya kasi focus na kaming lahat sa study. To sum it up, parehas kaming dancer nitong OMS. Tawagin natin siyang pangalang Russell. Si Russell, Ma, ay may itsura talaga. At masasabi kong attractive siya.
Siya yung main visual ng grupo namin before, kumbaga, at magasing tangkad kami. And both, academic achievers kami. Ma'am, i-brag ko lang pala pasok kami pareho sa top 10 ng aming batch including all different strands noong senior high school kami. Simula grade 8 magkakilala na kami, galing kasi ako Manila man na lumipat lang dito sa probinsya namin para mag-aral due to relocation at sa Build project. Netherlands na ngayon, AKKK yan. Since mga new student leader kami, hoy, ano pambansang ano? Pambansang twinkle daw. Let's move on. Since mga student leaders kami, both aside from being dancers, naging magkaibigan kami dahil sa parehong interest namin sa pagsasayaw. At syempre sa pag-manage ng mga school events ma. Noong una wala naman talaga akong interest sa kanya at normal na kaibigan, kaharutan, at kasama. Pero mapagbiro talaga ang tadhana, mano. Sa ilong tayo. So let's move on. Let's move on. Nag-umpisang mahulog ang loob ko sa kanya noong senior high school na kami. Canon event na atang mahulog sa kaibigan mo dahil pandemic that year at napagdesisyonan namin na mag-overnight sa bahay nila kasi next week na ang pasahan ng mga modules namin. Ganyan ang laging routine namin kapag malapit na ang deadlines. Niyaya niya kaming lahat sa GC ay nakapunta lang na free ay ako at yung isa naming friendly na Merlan. And fast forward British accent, nakapunta na kami sa place ni Razel at nasa isang kwarto pala kami mima. Solo rin namin ang sala nila kasi nasa kwarto lang naman buong gabi ang Grand Pugin niya at dumaan ng gabi, normal na. Kanya-kanyang gawa ng mga modules at pagkatapos namin kumain, pumasok na rin kami sa kwarto niya at sumapit ang 12:00 at ma-orlok na kami. Ito kasi yung mga oras na pahinga muna kami tapos gigising na ulit ng madaling araw para mag-continue. And lights off na. Ang pwesto namin mula sa kaliwa ay ako, siya, Merlat na Frenny. At ito na ang unang twister. Ano? Wala naman pala. Okay. So, let's move on. Ang tagal. Wait lang, te! Di ko pa nga ito na na scanning. Describe ko lang yung session namin habang nag-sleep asil. Lahat kami that night ay nakahigang pasyogilid, paharap sa kanan. Habang nagpapaantok na ako, lumipat siya ng pwesto sa kaliwa. So, ang nangyari, nagkaharapan na kami. Sandaling tumahimik ang syuligid at ang tanging narinega lang namin yung hininga namin that night. Baho! Baho! So let's move on. Ayun na nga ang init mula sa gininga namin ay siya naman ang nakadagdag ng temperatura. At sa pamamagitan sa at nanamagitan sa aming dalawa at paras naming dama ang Gnet at maya-maya pa bumulong siya sa akin ng, tara! Nagulat ako, ma'am. I can't deny naman na buhay serenity pirate niya at dahil nga niya rurot niyon, magiging stone hingi pa ba? Yes, matapleta ako. Para sa man pala first experience namin and I can attest kasi damo ko And ang fast forward, British sa kalagitnaan ng nyalulit session namin ay umaray siya. Cool ba kasi yung marinega ng Merlin? Wait, nalap naman ako ba't ang bilis? Para sa mapala kami yung first sabihin na nagkalita sa damo. Sa kalagitnaan ng session namin ay umaray siya. Cool ba kasi narinega ng Merlin na friend namin? At sabi niya, maganda ba? Module sa Dahil dito, tumayo kami at lumipat sa salaret at paglabas namin, madilim na ang paligid. Dim ang light at ang tanging liwanag bibigay ay galing sa kusina kaya kaunti lang nakakapasok sa sala.
nakadagdag lalo kasi fantasy ko talaga yun, ma. At nagsimula na nga kami mag-anya, urot, nun, ma. Kinaumagahan ng awkward, ma, pero hindi ito ang una at huling pagkakataon na may nangyari sa amin pag may mga problema. Akala ko talaga, ma, ay may patutunguhan, pero gaya nga ng fairy tale, hindi lahat happy ending. Dama ko naman na nagkaroon din siya ng feeling sa akin at hindi naman ako dilulo para hindi maramdaman yun. Ayaw nga lang niyang sumugal sa trama. And fast forward British accent, wala na kaming contact ngayon. Kinat off niya ako the very moment na nagka-BF na siya. Near back nga pala to, no? Binalak niya ako lahat sa mga social media niya, mabukit, ma, kasi kaibigan lang naman niya ako after all at hindi ko rin pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi mutually nagbibigay ng effort sa huli at ako lang ang masasaktan. At ma, eto na, after almost 4 years, hydrogen. Sinukit pa talaga eh, okay. At na 4 years na after pagkalipas ng 4 na taon. One random night sa shift ko na hindi ko naman lubos akalain na i-remind ako from that one bitter moment ng nakalipas. Nagtama ang paningin namin that night, ma. Papasok ako tapos siya ay kumakain sa table na madadaanan papasok. Paras pala kami nag-working student. Nagkasabay kami sa pantry at kinabahan ako kasi hindi ko naman lubos akalain na nasa Metro Manila rin siya nag-work. Paras nga kami from province. And this time, hindi na mabigat, ma. Magaan na kahit papaano at siya pa rin yung dating Russell na kilala ko and stay strong pa rin sila ng BF niya na minsan tanungin ko sa common friend naming dalawa. Kumbaga, side character lang talaga ako sa life story nilang dalawa. And after that, binisita ko ulit ang social media niya pero wala akong makita. Hanggang ngayon pala ay black ako sa lahat. Nalungkot ako, ma, kumpara sa tagal ng relationship nila, mas matagal naman kami naging magkaibigan. Nauunawaan ko at some point kasi kung mahal mo, maglalagay ka talaga ng boundary sa mga tao kahit na malapit pa to sa buhay mo. May mga bagay talaga na minsan hindi sasang-ayon sa mga paraang gusto mo. No worries, ma, hindi naman ako nanghihinaan ng loob. I still think na perhaps hindi pa siya yung right one para sa akin. Tama. Yun din yung sagot ko. I agree with that. And the best and the least you can do for someone you truly admire is to let them be happy on their own. What matters is hindi naman ako nawala sa proseso ng pagmamahal ko sa kanya and I'm still enjoying my single era at student leader pa rin ako, ma. Sa mga igitas dyan na nasa same situation ko, mahigpit na yakap sa inyo at hindi sana mawala yung courage sa puso nyo na magmahal after many rejections. Mwah! Ayun lang, ma. Ocean Eyes na kasi ako eh. More power sa'yo. Palitin na ng if readed na sa ang satellite mo nabasa. Hopefully, ay sa Nikak satellite dahil doon ako mas active, ma. I love you. Langga ko. Ayun. Ay, taga sa ka ba? Ano ba ilangga? Sa Iloilo? Bacolod? Ata. Bisaya. Oh, diba? Ilo-ilo ka, alam mo nga. At na, let's move on. Her Emperor let's move on na. Her Emperor Precious, na makita ko siya sa pantry, ma. Siya yung naka-block na nakaupo sa right side. Oh, grabe no. Talagang pinagkita pa kayo, diba? Ang liit talaga ng mundo. Sobra. Nakakaiyak. May nakakaiyak nga yun. Epek.
Ba't gawin na? Ganun. Bigyan natin siya ng hindi nga pwede PS eh. Kaya gusto niyo talaga akong malilit Matias, no? Eh, busy si Lilit Matias ngayon, kaya hindi niya ako maasikaso ngayon sa kaso, no? Bagal, mas masakit pa sa niya. Oo, masakit yun. Pag alam mo naman, grabe kayo yung puso. Okay, ang hatol natin is ayos-ayos. Ayun, tukis. Okay, ayos-ayos na. DJ Mon, can we give ayos-ayos para sa ating lovers? Pero tama yung mga sinabi niya dito. Kaya, no, na naging party ako ng buhay mo. And I knew na energy ba? Wait lang, ano ba yun? I knew niya masaya ka na ngayon. Okay pa rin naman ako kahit binalak mo ko. Scroll, ignore, block! Basta masaya ka, masaya na din ang puso ko. Ngayon, student achiever pa rin ako. Nag-work. And of course, hindi nawawala yung courage sa puso ko na magmahal ulit. Aantayin ko ang para sa akin at chill ka lang dyan. At chill ka lang dyan. So yeah, ako to, si Jairus. Nagmamahal, Ridad na. Ridad pala talaga ko. So yeah, grabe. Nakakayo ko naman yun. Bibigyan kita ng 3 siko with slow moves. 1, 2, 3. Ayan. Yung siko na yon na magsisilbing laya mo. Freedom to move forward. Let's move on. Let's move on. 3 siko yon ha. Okay. Let's move on na. Dakpin si Marie. So let's move on. Ito na. Dakpin si Marie. So let's move on. Okay, may bago na naman tayo. That is Dakpin si Marie. Dakpin si Marie is kapag doon na yung sa KKK. Tatawagan si Lilit Matias. Sasabihin natin yung Dakpin si Marie. Okay? Okay, mamaya pa may KKK, matawag ulit natin kay Lilit Matias. So, let's move on. I-read na natin. So DJ Mad, can you go back to 140, please? Yes. Ano ba to? Thank you so much. Dakpin si Marie. Okay, mamaya hahanapin si Dakpin si Marie. So, let's move on. Eto na. Let's move on with our next story. In this category is family is a love slash a burp slash a medyo komedya. May medyo komedya ba? Nik-nik ata yun eh. Slash Diluvio slash SKL. At ang kanyang titulo dito is a Gate Crusher, si Muji. So, anong gagawin? Let's read it. Dakpin si Sophie. Hoy, Neche. Mamaya naman dadakpin ko kayo. Ito na, let's move on. Bago na naman, ngayon lang gagamitin. Everyday ko na gagamitin yan. Ito na, let's move on. Psst, kami nga kasi. Sabi niya dito, Yuhu, Mima Sophie, ang sobrang burat na sayo ng Sophian ko na mukhang di na magsaasara dahil may exposure na sa TV pero malakas mag-melody. Eh siya naman tong nardy magbasa ng story. At hello din sa mga co-egators ko na mahilig magsabi ng wansa kasi gawain nila. Alam kong kayo din ang mahilig magsabi ng bawal uminom sa ginuman.
may gamostra to nung elementary. Damot mo? Damot mo? Anyway, ang story na ito ay nangyari near back 2010, 2011 pa ma. Bilang isang bagets na nasa laylayan ng lipunan, ay wala akong ketay noon na may camera kaya wala akong proof of purchase na mga kaganapan noon. Pero huwag kayong mag-alala dahil may interview with the vampirette ako kay Muji to give evidence to this story. First year, high school ako neto ma, at dahil panganay ako, first time namin ng Muji ko na ma-experience na may disco party sa school. Nagpaalam ako at sa kabutihang palad ay pinayagan naman ako. Nakakaloka kabutihang palad ay pinayagan naman ako dahil kasama ang pinsan ret ko. Overnight ang disco party sa school at nag-start na ito ng mga 8 p.m. At nung bandang alas 12 na ay bigla akong makaramdam ng anxiety na gumagabi na pala at nanggamba ako kung paano ako uuwi nun. Dahil nga first time ko to ay hindi ko alam na 5 a.m. pala ang uwian sa mga ganito. Nagtanong ako sa isang teacheraka namin kung pwedeng umuwi na at sinabi na hindi pwede. Kung uuwi kayo, dapat may sundo kayo. Lalo nga akong kinabahan nun ma kasi akala ko ay uuwi din kami kaagad ng 12 midnight. Medyo strict din kasi talaga ang parental guardians of the galaxy ko at hindi talaga ako madaling payagan sa mga overnight ma. The next ko si Muji at sinabi ko, ma, hindi daw pwedeng umuwi. Hindi daw pwedeng lumabas nang walang sundo. Pagkasan ko naman ito ay bumalik na ako sa party at fast forward British accent. Dahil nga medyo maingay nga, dahil sa tugtugan at ang daming ganap, ay medyo nakalimutan ko lang nag-text ako kay Muji. Nakapwesto nga pala kami ng mga friends ko sa bleacher ng gym, nagchichikahan, nagkukulitan, at syempre hindi mawawala ang milk tea. Wala kami sa gitna ng sayawan pero malapit kami ma. At ito na ang unang The West of Earth, the Jamaica. Ang sabi niya dito, sa gitna ng nagsasayawang ni student ay nakita ko ang aparisyon ng Muji ko na naglalabaw. Ano? Aparisyon is parang anino? Ganon. Aparisyon yung parang, ano ba yun? Aparisyon. Tama ba? Love. Spirito. Dakpin kayo. Figure. O, tama nga. Okay, so let's move on. Sabi niya pa dito, kasi ang lalim naman kasi te. Bigla akong kinulbaan at akala ko ay namamalikmata lang ako. Kaya nga hinabol ko ito at sinabing, tingnan ko nga ako si Muji ngayon. Confirm. Si Muji nga ma. Tinanong ko siya, ma, bakit ka nandito? At ayun nga, kinulbaan din daw siya at nag-aalala dahil sa minessage ko siya. Grabe nang hiya ako ng mga sandaling ito dahil pinagtitinginan ako ng mga classmate ko at feeling ko ay para akong elementary new student na sinundo ng Muji sa computer shop. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos dahil ito na ang second twist the term. Kalpal. Ma'am. Habang nagko-converse pa kami ng British accent ng Muji ko, ay bilang may nagsalita sa mic sa stage, sinabing, panawagan kay buong pangalan ko, ma'am. Hinahanap ka na ng nanay mo. Sino naman kasi nag-announce? Teacher ka ba? Or baka naman yung student yung nag-announce. Panawagan kay Sophie Pride. Hinahanap ka na ng nanay mo. Dakpin siya. So let's move on. Bigla ako nang lamig at habang naririnig ko ang sigawan ng ibang student ng uwian na, gusto ko na lang ilaps ako ni Mother Earth noon dahil sa sobrang hiya ko. To the point na nung maalala ko siya ngayon, ay di ko na alam anong mga sumunod na nangyari na para bang na-traumata ata ako kaya kinalimutan ko na lang siya sa isip ko.
Fast forward today, nung na-fast ako nga si Muji, ay doon niya sinabi sa akin na hindi naman nga daw ako umuwi noon. At hinayaan na lang ako sulitin ko ang disco party dahil nung time na nag-uusap na kami ay nakapag-building rapport na pala sila ng teacheraka namin at sinabihan siya na minsan lang naman po ito, hayaan na natin mag-enjoy ang mga bata. Simula noon ay hindi na ulit na gate crush pa ang nanay ko sa mga party sa school dahil nahiya din siya sa nangyari. Umate ng disco, ayusin niyo yung mga messages niya sa Muji at Puji niya para di kayo matulad sa akin. Yun lang, tama na kabasa ng kinikili ko. Love you, ma. Sana sumaksas ka pa. Ito nga pala ang aking eksklusibong panayam sa aking Muji for Sophie Eyes only. Kahit wag mo na panoorin ng buo dahil for proof of purchase lang naman ito sa harap ng korte ng mga e-gators. Pa-reply na lang, Mima, kung saan mo nabasa. Ayan siya, ma. Readed. Gets though. Bring him home. Hoy, andito yung mama mo. Yung mama niya. Yung mama niya. Dapat to ngayon mangyayari. Yung mama niya, ganyan dapat ha. Kasi near back to eh. Dapat yung ngayon. Yung mama niya, dakpin si Marie. Wait lang, ano ba po ulo? Nakalimutan ko. Okay, let's move on. Hanapin ko ulit. Gagawa ko. Anong hatol natin sa kanya? Okay, last study na lang ako for tonight. So, yeah. Ganun talaga, te. Kami naman. Dapat sabi ng Muji niya, kami naman. Kami naman. Dakpin si Marie sa biskit. Aga ba? Oo, te. Ganun talaga, under time. Okay, so wala tayong motion. So, okay, let's see. Hanap ako ng horror. Minsan naman kung mga once sa story nyo, i-komedya nyo naman, te, para di halata. Ang dami ko nga libido yung story eh. Puro libido. Okay, ito. Wait lang. Gusto ko naman ng horror, okay. So, ating next category is horror, slash kulaba, slash takot ako! At ang kanyang titulo dito is duluhan. Or duluhan? Ano ba? Duluhan. Dulo? Bamahal ko dyan. So, ayun, ways. So, yeah. Anong gagawin? Let's read it. Ang sabi niya dito, Ma'am, hello sa'yo, Mima Sophia, aka ang Mima na may mega issue na pwede nang lagyan ng hashtag Sophie, hashtag found her right one. Ayun, kasalan. AKA sa'yo ng Sophie and ko na parang makabenta ng 38 pieces na lipi. Yes, lakas, eme lang ma. Good day, eme lang ma. Good day din sa mga e-gators, ma, na kung makahatol ng once akala mo naman hindi makakrosim ang newsod at hindi burgundy ang buhok. Ano burgundy? Grabe yung buka nga mo. Itago mo na ako sa pangalang, hoy, bawal na pag ako na vanity ah. Tago mo na ako sa pangalang, paano ba to? Okay, wag na kita itago. Wala akong maisip na name. Okay, tago mo na lang ako sa pangalang Ewan. Solid e-gators ako man, FYI lang ha. Number 1 podcast kita sa 2025. Notify, rap ko yon. Ayun, flex. And kaya ako nagsend ng story ay dahil nabasa mo ang story ng best friend ko sa TikTok satellite at nainggit ako doon.
At dahil na-emoji ako, di ako papayag na hindi mo mabasa ang pyesang ito. Hindi ako magaling sa vocabs ma, pero I did my best, so bear with me. Dami mong intro na. Daming eme, so ito na nga. This story has 3 parts. Medyo mahaba, kaya wish ko lang ay basahin mo ito ng buo. Then alam ko pag inatake ka ng katamaran ay daig mo pa ang DVD na binay sa Quiapo sa pagtalo ng eksena. Tama. Ang dami mo kasing dinadaldal din. Sana tapos na ako sa part 2. Ito na, let's move on. Haba ba? Parang shake, rattle, and roll na to eh. Ipasa mo to doon sa MMFF. So let's move on. Ito na. Psst. Sabi niya dito, nung pag-extra ako, madalas ako mag-wanna play with me sa labas ng bahay namin. Sa likod, bakuran namin. Just to describe the setting. At para na din sa dagdag imahinasyon ng mga e-gators, yung tinatayuan ng bahay namin ay may malaking compound. According sa mga inuod naming mga kamag-anak, isang malaking bahay lang daw ang nakatayo sa compound na ito dati at sama-sama daw sa isang malaking bahay ang mga lolo at lola namin magpipinsan at yung may-ari ng bahay at ang pinakapuno ng bahay ay pinakalola namin na itago natin sa pangalang Lola Ale. Hindi ko na alam kung anong apo na ba ako ng Lola Ale, apo sa tuhod, talampakan, bewang, o alak-alakan. Ayun, komedya. So, fast forward British accent, nung inuod na ang Lola Ale, ay nahati na nga ang lupa ng compound sa mga pamilya ng lolo at lola ko. At sa mga nanay at tatay namin, kaya dito na din kami sabay-sabay lumaki ng mga kapatid ko at mga pinsan ko. Mga 10 kami magpipinsan na lumaki dito na lagi naglalaro sa pinakatalikod bakuran ng compound. Natawagin namin ay duluhan. At may ito na nga ang first twister. DJ Mod? Madati ang lilaro kami sa duluhan kahit gumabi na at madilim na. Hindi kami natatakot dahil marami at maingay kami magpipinsan. Di din nag-worry ang parents namin since nasa likod nga ng compound ang duluhan. Kaya alam nila na di kami lalabas ng kalsada at di kami lalayo. Di kami takot sa duluhan. Pero before until now, may nakikitang figure ang ate ko sa duluhan na isang merlat. According sa description ng ate ko, babaeng nakaputi. Walang pesang at may hawak na baby ang nakikita niyang figure. Ang pinaka nakakatakot pa, sinabi niya ay habang tumatagal daw ang mga titig niya sa figure, ay unti-unti itong yumuyuko. Parang sa mga Japanese kapag bumabati sila sa ibang tao. Pero yung babae daw mabagal yung pagyuko niya. After ikwento yun ni ate wala na naglakas loob maglaro sa aming magpipinsan doon sa duluhan kapag past 6 p.m. na. Sa totoo lang nawawansahan ako sa chika ng ate ko that time dahil sa tagal namin magkasama sa bahay at dahil sabay din naman kaming lumaki. Never naman nagkaroon ng third eye encounter yung family is love namin even between sa aming magpipinsan Noon yun Pero dahil to see is to believe, malalaman mo later bakit na-justify ko na hindi wansa ang story ng ate ko. Fast forward, British accent. Lumaki na kami at college na ako ngayon Yung iba ko naman pinsan ay may family na at lumapit. Ngayon. Let's move on. Ano ba yan kasi? Si Din pala nandito. Ay, nako, maka-drink ka muna. Ano maka-drink? Maka-drink ka muna. May bintana kasi dito, te. Ayun, ang tig. So, let's move on. Ito na. Psst.
ma. Wala na mga batang naglalaro at nagtatakbuhan. Napuno na ng mga talahib, puno, at damo at mas madilim na siya compare noon yung duluhan. At ito na ang next, the West After. Summer to man noong 2017. Around 9 p.m. na. Nasa labas ako ng bahay namin. Naghahanap ng matinong signal dahil ka-talk show ko ang best friend ko sa phone through call. Di pa kasi uso sa amin may messenger call, only call register lang noon. Ay napuputol yung call every 10 minutes tapos tatawagan mo na lang ulit yung number para ma-resume ang call. So ayun naglabas. Ayun acid. Ina-acid ako Ayun paglabas mo kasi ng pinto ng bahay namin, tanaw yung duluhan Pag lumingon ka sa kanan, kita mo agad So while calling sa best friend ko napalingon ako sa may duluhan, laking gulat ko nung meron ako nakitang paa na lumulutang Paa siya ng taong napakahabang bestida na puti. At inassume ko na merlat yun. Paan na lang nakita ko dahil yung figure is akmang paalis na at papasok na siya sa halamanan at mga punong Hindi ito wansama over naman sa defensive. Di ito wansama. Dahil ito ang first and clear encounter ko sa mga multoret. Ramdam ko ang kaba ko nun at ramdam ko din nagtayuan ng mga nyulbul ko yung paanong merlat is umiilaw. Umiilaw siya in a way na ang kinang-kinang at hindi nakalapat sa lupa. Hindi ako matatakotin at dahil nga namudrain nga ako, tinignan ko pa na mabuti yung duluhan at sinipat ko makikita ko pa ba ulit yung glowing figure pero di na siya lumabas ulit Never ko na siyang nakita until now na working na ako. Doon ko din naisip na yung reference ng multoret is white lady sa mga movies at palabas ay totoo. Nakaputing mahabang bestida at maliwanag ang figure over naman sa reference. And fast forward ulit working na ako neto and this happened during New Year's Eve ng 2024. Nag-enga time kami ng mga pinsan ko sa bahay ng tita ko at yung bahay na yun ay ilang metro na lang ang layo ay duluhan na. Puro throwback kwentuhan ang usapan namin ng mga pinsan ko dahil noon lang din kami nagsama-sama at napagkwentuhan ng malala at ito na ang pinaka-final, the West After. Tignan natin yung final twister niya ha. Wait lang. Let's see. Bibigyan na natin siya ng pinakamatinding final kasi the movie yung ginawa niya, no? So, okay lang. Okay. Let's give it up. The closing remarks. Magpapatugtog lang ka ng pinaka-favorite ko nakakatawa. Pinaka-nakakatakot na horror. Wait lang, gusto ko itong music na to Ito na! Alam, marami nang umaalis. Ito na. Ads. Skip ads na nga. Ano ba yan? Hindi yan Ano ba yan? Okay, gusto ko to Favorite ko to kasi I'm really scared for
Ayun, Fave. Sana may voice. Ayan. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Gusto ko din may ganon. Yan. Bantatay? Ang paglalakbay ng inyong Ito na. Ito na yung pinakalas. Hindi ko kaya, te. Ito na. Ang sabi niya pa dito, never ko naman nakwento kahit sino yung encounter ko noong 2017 about sa glow in the dark na paa ng Merlat na nakita ko sa duluhan at nakwento ko siya mga once lang pero sa best friend. Sinabi niya talaga yun, ma. Noon ko lang nadinig ang kwento na yun, ma, at doon ko lang din talaga na-confirm na diwansa o imagination ang nakita ko at nakita ng ate ko. Dahil nakita na din pala siya ni mamang ko pa dati pa. After magkwento ng pinsan ko, ma, doon pa lang ako nag-share sa kanila nung naging encounter ko last 2017 about sa paanong Merlat na maliwanag. That was the first clear encounter ko sa mga multoret, ma. Di ko alam, ma, kung bukas ba ang third eye ko or hindi. Pero, ma, sa 30 years ko sa showbiz, eme lang, ma. Sa 30 years ko naman nabubuhay, I can say, ma, na meron lang akong 3 clear encounter sa mga di mapaliwanag na bagay at malakas din ako makaramdam, ma, kung ang isang lugar ay may off vibe or negative energy. Yes, ma, meron pang pangalawa at pangatlong encounter, mas nakakatakot yon. Pero sa ibang pyesa ko na siya ipapadala, baka sabihin mo over na ako sa sharing at namo Jane talaga. Ay, namatama na kayo nangangasip ng newsod ko. I love you, Mima Sophie, panapagpapalito. Dahil sabihin mo nila ko dito, nandito sa mga picture para makita. Thank you so much and power sa Dago and Sophie and ko. Thank you so much! Woo! Ang ganda nun! Read it. Ayan, read na natin sa... Ayun, rapper. Read na natin sa TikTok. So, thank you so much for sending your story. Anyway, yun nga, no. Nakakatakot naman talaga yun, te. Pero, yeah, baka bukas talaga yung third eye mo. Diba? Hindi mo lang nararamdaman. Ganun ka kaya. Ganun. Pero anyway, wala tayong laban dyan sa mga horror story. Kasi, wala naman akong buntot ng pagi pa. Wala naman akong buntot ng pagi para i-ano yan, diba? Ganun. Ano, super mom. So, super mom. So, yeah. Thank you so much for sending your story. At yun na nga, hanggang dito na lang. Uy, nag-1 million din ah. In fairness din naman ah. Salamat ah. Thank you talaga. Ili-ili dapat, ma. Okay lang, kakapasok ko lang. Hoy, tapos na talaga. 1 hour long te. Anyway, thank you so much for sending your story. And thank you so much sa mga nandito. Babawi ako by Saturday, Sunday, Monday. Matapos ko lang talaga tong problema ko na to. Ano? Bilis ba? Dakpin si Mariso. Anyway, that's all. Tama na kayo magandang kinikili ko. Bye! DJ Mike, I'm a gold. Nyeche na ang daming daming twist ng buhay! Woo! Let's go.
Madami kasing twist ng buhay, yan yun na. Good night! Ma'am. Pumasok kayo bukas, ha. I was the gold, no more dream. Ano? Kailan yung release mo? Baka Thursday. Bye! Magme-melody pa yung mga yan.